Maraming salamat sa inyong panonood at ganyan din yung sa pakikinig. At gaya ng sinabi ko, hinihimo ko kayo subaybayan nyo sa inyong sariling sipi ng Biblia yung mga binabasang teksto sa mga ipinopost ko. Kasi makakatulong yan sa atin gaya nung sinundan nito na isang maligaya, panatag, payapa at maginhawang kinabukasan ang nasa hinaharap, nasa isip ng Diyos yan at talagang gagawin niya. Tinalakay ko yan. Mawawala ng kamatayan at ang mga sanhi na nagdudulot ng kamatayan sa tao. Ang sarap niyan pakinggan at gusto natin tamasain yan. Kaya sa mga nakikinig, una, pinahalagahan ko yung mga nag-subscribe, mahusay, appreciated yon. Pero sa mga nakikinig pa, inanyahan ko kayo na makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah. Nagbabahay-bahay talaga ang mga saksi ni Jehovah. Sakripisyo yon. Panahon na nga lang ng pamamahinga, pero nagbahay-bahay sila para wala naman silang sahod. Ako nagbahay-bahay din. Nagkukundak din ako ng tuturo ng Biblia. Magamit ang masayang buhay magpakailanman. So, kayo ay nanyahan ko, tanggapin ang libreng pag-aaral na inaalok ng mga saksi ni Jehovah. Huwag kayo matakot. Hindi rin obligado kayo na maging saksi kapag nag-aral ka ng Biblia. Totoo, hindi ka obligado. Ngayon, ang pag-aaral ay maigsi lang din. Depende sa iyong time na meron ka at sa lugar na kumbinyente ka, siyempre. Sabihin mo lang, libre ang Bible, libre ang publication, at pwede nyong gamitin yung sarili yung sipi ng Biblia. Pwede yung gamitin nyo. Masisiyahan talaga kayo kapag kayo mag-aaral ng Biblia. So, i-try nyo, no? Bukas yan. Tandaan natin ang Biblia, hinihimok tayo ng ating Panginoon gaya ng binanggit sa Juan 17:3, sa 17:3 ng John, ay sinabi niya na ang katotohanan na para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailan makilala ang kanyang makalangit na Ama, no? Ang tanging tunay na Diyos, at siya na isinugo ng kanyang Ama. So, ang makilala, silang dalawa, na sa ngayon nasa itaas naman, sa langit, paano mo naman literal na makilala yun? Pag-aaral sa Biblia ang ibig sabihin ni Jesus. Pag-aaralan kung ano ang layunin ng Diyos, ano ang kanyang gusto at hindi gusto. Siyempre, alamin natin yon para hindi tayo magkakamali. Di ba karaniwan na inaalam natin yan kahit nasa trabaho ka na alam mo kung ano yung gusto ng company nyo at yung mga bagay na ayaw din. Di ba sa kahit sa loob ng pamilya na lang, inaalam natin anong gusto ng magulang at anong mga bagay na ayaw nila. Sa gayon, hindi ka magkakamali. Ganun din sa pag-aaral sa Biblia. Alamin natin kung anong gusto niya at yun ang gawin natin. At yung ayaw, ay siyempre iwasan natin yon. At malalaman mo lang yan by heart kung nag-aral ka ng Biblia kasi hindi mo naman malalaman yon. Basta-basta lang kwento-kwento. No? So, maganda talaga mapag-aralan ang Biblia. Kaya inihimok namin kayo. Mag-aral ng Biblia. Malalaman nyo rin ang napakagandang katangian ng Diyos gaya ng iniibig niya ang katarungan, napakamakatarungan ang Diyos at napakamaibigin dahil ang Diyos ay pag-ibig. So mahal na mahal niya ang lahat ng tao, nasasaktan siya kapag tayo ay nasasaktan. Kaya makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah, libre yun sa inyong sariling oras at kumbinyenteng panahon at lugar saan gusto nyo. Inyahan ko rin kayo na dumalo sa mga pagpupulong, no? Marirelax talaga ang isip mo, giginhawa ang iyong isip at giginhawa ang iyong puso. Nakakaalis ng stress kapag nasa Kingdom Hall ka ng mga saksi ni Jehovah. Una, pagpasok mo pa lang, wala pang nakangiti na sa'yo. At wini-welcome ka. No? Welcome lahat kasi sa Diyos, welcome ka talaga kasi ang Diyos talaga, bagaman ako ang nagsabi nito, iniyahan ko kayong dumalo. Pero gustong-gusto ng Diyos na gawin mo yan. Bakit? Ayan mismo ang sinabi niya mismo sa Hebreo 10:25. Tingnan nga natin ang sinabi niya ng Biblia. Ang ganda niyan. Bagaman nasabi ko na rin ito noon,
magandang ulitin, di ba? Dahil kapag inulit natin, sabi nga sa pag-uulit, naalala natin. No? Yan. So, sa 25, ganito ang sinasabi. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon gayang nakaugalian ng iba, kundi patibayin natin ang isa't isa at gawin natin ito ng higit pa habang nakikita natin papalapit na ang araw. So sabi ng Diyos, huwag nating pabayaan pagtitipon. Actually, siya talaga nag-invite sa inyo. Bagaman ang invitation na ito, in-invite tayo ng Diyos. Pero di ba, sabi niya, huwag nating pabayaan pagtitipon. Bagaman ito ay direktang sinabi niya sa mga naglilingkod na sa Kanya, nakakilala sa Kanya, sumasamba sa Kanya. Pero ito ay para din sa lahat ng tao. Huwag natin pabayaan pagtitipon. At sa pagtitipong yan, hindi ito yung parang may sayawan, diskohan. Hindi. Kasi baka isipin natin, baka rally yan. Hindi yan. Doon sa 2014, may atras natin konti. Pagbasa. Sa 24 lang. Hebreo 10:24 pa rin kasi 25 yung binasa natin. At sinabi dito, at isipin natin ang isa't isa para mapasigla natin ang bawat isa na magpakita ng pag-ibig at gumawa ng mabuti. So doon sa pagpupulong, ganyan ang essence, yung kalagayan. May pag-ibig at paggawa ng mabuti sa iba. At kapag kayo papasok sa kingdom mo, welcome na welcome kayo. Nakangiti pa yung mga naroon at makipagkilala sa inyo. At i-entertain kayo kasi ganun ang Diyos eh. Siya ang nag-invite. Gusto niyang madama ng mga naroon na tanggap sila ng bayan ng Diyos. Kaya kayo, kapag kayo dumadalo, hindi nangahulugan din na ikaw obligado ng maging saksi ni Jehovah. Hindi. Kapag ikay dadalo doon sa Kingdom Hall na ang oras at araw ng meeting ay nakapaskil doon sa gate, mayroon doon sa gate eh. Makikita niyo yung kung anong araw at oras. Dumalo kayo. No? Magiginhawaan kayo. Kung mabigat ang loob nyo, maraming problema, paglabas nyo magiginhawahan ka. No? Kasi mapapatibay ka yan. No? Sabi sa 24, mapapasigla, mapapatibay pa. No? Ang isang tao. Kaya, yan ang purpose ng pagpupulong. Napapatibay tayo at napakagandang gawin daw nito ayon sa 25 sa dulong bahagi habang nakikita nating papalapit na ang araw. Ang araw na tinukoy dito, yung araw na iskatuparan na ng Diyos, yung napakagandang pangako niya. Alisin niya ang kamatayan at ang sanhi ng kamatayan, gaya ng digmaan, gaya ng pagkakasakit, pagtanda, alisin ng Diyos. O di ba kayo napapatibay dyan sa sinabing yan? Kaya makipagtipon sa mga saksi ni Jehovah. Dumalo sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Walang ika po doon, walang tithes, walang tens. No, walang tens. Walang ika po, walang tens. Walang talaga obligado kang magbigay. Walang ganun. Gaya na sinabi ko nga, ay mayroon kaming donation box din sa aming Kingdom Hall, pero nasa sulok. Ikaw, personal na pumunta kung gusto mo lang. Kung ayaw naman, wag. Kaya sa amin, walang ganon. No? Walang koleksyon, walang bayad. Kami pa nga nagbibigay ng libreng aklat na masayang buhay magpakailanman. Makapal-kapal yun. At ang kagandahan yan, kapag nasa gadget yan, ay pwede ma-i-play yung video at mapanood yung mga video na tumutulong para lalong magiging maunawaan yung paksa na tinatalakay. So, di ba napakaganda doon? Kaya, inayahan namin kayo na makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah, dumalaw sa mga pagpupulong, at muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hindi ako dito. Ako ay abang lingkod lang, pinakamababa sa lahat ng pinakamababang lingkod ng Diyos. Tuturing ko sariling ganon. At sinishare ko lang sa inyo para malaman nyo rin saan man kayo sa panig ng mundo nakarating ito. Saan man sa panig ng Pilipinas. Kayo ay matuto kapag nag-aral kayo ng Biblia.